What is up mga idol? Welcome back dito sa Fun na Normal Reaction. Ako si Jace PH at narito ako upang tunghayan ang mga kababalaghan sa makabagong balagtasan. Yes, welcome back again. So, hindi na natin natutuloy yung ating pagre-reaction video dahil busy tayo sa ating buhay-buhay. Pero ngayon, may bagong release ang Flip Top. Okay, tingnan natin kailan to in-upload. 5 hours ago. Okay. Unibersikulo 13, Metro 10, Pasig. So ngayong araw ay October 19, 11:26 PM. So panoorin natin tong laban ni Nego G versus si Rhyme. So without further ado, sisimulan natin to pero bago yan, shoutout muna sa aking mga hindi pa sponsored. Shoutout kay Boss Arik, shoutout sa FlipTop, shoutout sa High Minds, sa Hypebeat, Real Jokes Clothing, Unhinged, Crown Manila, at sa Black Manila. Maraming salamat sa pagsuporta sa liga. At yun, huwag na natin itong patagalin dahil si Nego G, sobrang lakas nito sa mga wordplays. Tapos si C-Rhyme, last yata battle niya, panalo din siya. So, tignan natin. Pukpukan to para sa akin. Kasi nasusubaybayan ko rin kahit papano itong dalawang ito. Lalo na si Nego G sa Motus. Tapos si C-Rhyme din, may mga ilang battle din na napanood ko. So, tara, panoorin natin. Aray ko. Ayan, panoorin natin sila. Sana okay yung aking sound. Let's go. Set para sa inyo. Mag-ihay tayo lahat para ay C-Rhyme. Mga may 2 na pala yung record niya. dating sa amin ay nagmukhang basahan. Kami yon, G-Sounds ang pangalan. Shoutout nga pala Real Jokes Clothing, Papakalis Clothing, RX Panda, sa Gracia Worldwide, Ship Clothing, Killions, Usad Brand, Kara G-Shop Clothing, syempre sa Flip Top. Palakpakan nyo sarili nyo. Shoutout sa lahat ng binanggit niya maliban sa Real Jokes Clothing. Maliban sa Real Jokes Clothing. Sa kaliwa naman, Valenzuela City represent para sa inyo. Mag-ihay tayo lahat para ay Nego G. Palakit sa aking daan, di ko nakalika ang balang araw. Wakit na Si EA Di Guzman. makamit lahat na maaring malabo. Sa ngayon kumapit lang man, lumawit lang na, umawit hanggang lumawit na ang dila mo sa pagod. Dila wag matakot hanggang di pa humahakot. Di ka umarang Nego G nga pala. Ano lang yung standing niya? 3-0. Tiyan mo. Sabi ko na magaling to si Nego G. 3-0. matakot hanggang di pa humahakot. Di ka umarang Nego G nga pala, Jackpot Music, Baluarte, syempre isla ang lugar. Mutants, shoutout sa lahat ng kasama ko nanonood ngayon. Sa asawa ko kay Tito Richard. G. Shoutout sa inyo. Game. Ula, Migo, Let's go. Cedric, Unhinged, Pinoy Pawn Star. Shoutout kay Boss Toyo palagi. Shoutout Boss Toya. Nanalo ng coin toss si C-Rhyme. Pinili niya mauna si Nego G. Tig 2 minuto dapat to. Non-tournament battle. Unibersikulo 13. Unang laban ng gabi. Pakinggan natin unang banat. Nego G. Yo! Palakpakan muna! Yo! Hindi ko alam ang dahilan kung ba't nasa Flip Top nga to. Gusto ko mang isipin, pero ang hirap, gago. Pero sige lang kaso. Total, nandito lang naman ako para mag-spit ng bago. At para patayin tong may pinakamahabang leeg sa liga, kaya G-rap tayo, Flip Top game! Di ba? Sabi ko na, wordplay yung kanyang main weapon. Which is yun yung nauuso sa Motus. Kaya nga sinasabi, kapag nag-wordplay, tunog Motus na. G, rap tayo. Okay, mahabang lieg, G-rap. Si Kuya, inaantok siya dito. Or tumatawa siya, hindi ko alam. Game pala, sabi niya game. Okay. Liga, kaya G-rap tayo, Flip Top game! Isa pa, Flip Top game! Tangin ng spinal column yan nasa lalamunan. Bakit nasa harap nga pa, Brad? Ano kala mo yung mga baon kong neck jokes hindi tatalab? Putang ina mo, pag sinakal kita ngayon, parang back massage. Casper? Cygnus? C-Rhyme? Hayop na mga letters ito, ang hahaba ng leeg, putek. Dapat iset mo, Rick. Ipag 3-way battle mo yung tatlo, tas yung title ng event, Tectonics. O ano, hindi mo nakuha yung Tectonics? Sige, take 2. Next. Hilig niya sa ganun, no?
G, rap tayo. Take to. Next. Take two. Take two. Next. Tectonics. No. Yo! Kasi papaulanan kita ng mga wordplay na mas mongoloid pa kay Phoebus. Mas masahol pa sa parking ni Unico at sa luwalhati ni Cygnus. Oo, susunugin ko tong taga Las Piñas. Yasama burn him, see? Apoy lahat sabog agad ngayong ang natapat sa LPG. Tangke na mo. Flip top ka ngayon ha. Mamaya dadamputin ka sa labas, gago. At malamang yung 3 rounds mo na yung huling spit mo, chong. Universikulo ha. Mamaya, universikulo. Sabi niya kay Dodong Saipa, yung kulay daw ng damit ng mga preso, yellow. Orange. Hindi mo alam yung pinagkaiba ng yellow at orange? Sige nga, ano una mong maiisip pag sinabing nakakulong? Yellow? Orange. Bars! Ganun pa rin, di ba? Nagsimula sa G, rap tayo. Take two. Next. Anong una mo maiisip kapag ka preso, nakakulong, orange. Orange. Kasi si Range nakakulong pa, di ba? Bars! Isang lubog pa nga na naman na gusto yata maging next unknown laban sa isang first time lang maging first act sa isang big event. Ito may step up, chong. Inadjust yung yellow to orange for exposure. Ganito mag-set ng tone. Kasi pangalan niya na mismo nagsabi na buraot na sa inuman, mga buddy. Kasi nung minsang inawitan si C-Rhyme ng kaibigang magpa-Red Horse, tumanggi si Gagi. At nag-nameplay pa siya proudly, sabi niya, si C-Rhyme, bibili ng Red Horse? Bakit ako, papi? Tangina nyo si C, bibili ng RH? Why me? Pagbanlawin mo naman sila. Konting... Ang witty na, no? Gumawa siya ng kwento na pinabibilihin ng Red Horse. Tapos in-spell yung C-Rhyme. Si C, bibili ng RH? Why me? Tama bro, nagsasawa na yung mga tropa mong pag umiinom, always hard kayo. Kasi sa tuwing dinadayo mo raw sila ng inuman, tangina laging long neck dala mo. Usapang MP! Mark Pingris sa ilalim Mako Yumayari MP. Michael Pangilinan, lamunto sa alon kung sakali MP. Manipak, yung mga punches humahawi MP. Monkeypox, mga pasamoy dumarami. Ganong magmarka. Yo, kasi galing to sa pukat ng duwende. Putam... Hindi. Taga Valenzuela ang ginawang pambunga, diba syempre? Puta, napakaswerte! Dahil sa sulat na ganito ay nadala sa gubat ng presidente. Utak intelihente, malabong mangupat to sa lente. At hindi ko sasayangin yung tiwalang binigay ni boss, hindi katulad nung ka-gen time. Magpatawa ka na. Kagente, si Apex. So yun yung first round ni ni Nego G. Nagustuhan ko dun yung dala mo daw lagi is long neck. Pero teka lang, check natin bakit mahina yung aking sound. Kaya pala. Mahina wala. Okay. Testingin natin ulit. So, first round. Pili ko nag-i-exhibition pa lang dito si Nego G. Pero nagustuhan ko yung yung nagpapainom, dala mo daw long neck. Tapos yung pagiging witty niya sa C-Rhyme. Si C, bibili ng RH, why me? Yun. So, wala naman masyadong haymaker na sobrang sumapak talaga ng sapul na sapul. Siguro, pa lang to, warm up yung first round niya. Though, marami na siya mga wordplays sa round 1. Tingnan natin, round 1 ni si Rhyme, why me? Yo! Wordplay na naman! Putang inan to, wala na bang bago? Nandito ako sa flip top para bigyan ka ng talo.
Tangina na ito, oh. Bibigyan kita ng L, orange, diretso ka hell. Pukin ang ina mo, wordplay. Ano to? Bibigyan. Ito ako sa flip top para bigyan ka ng talo. Tangina na ito, oh. Bibigyan kita ng L, orange. Bibigyan kita ng L. Orange. Diretso ka hell. Pukin ang ina mo. Wordplay. Ano? Galing. Una hindi ko na-gets kasi akala ko meron ding wordplay sa orange. L tsaka orange pag pinagdugsong. Pero wala. Yung orange ka hell. Sa hell pala. Diretso ka hell. Pukin ang ina mo, wordplay. Ano? Ang ina, wordplay, pulo. Ganon, may bars. May attitude pa, no? Wordplay, ganon, bang bars. Bago ko ito simulan, pakapaalala ko lang, tol. Yung huli kong pinaandaran, nagpalit ng motor. Longganisa seller ka pala. Respeto sa yung hassle, yan ay panawid sa gutom o tragedy. Pero yung disrespect, kung paano wang yung Tragedy daw sabi. Ano sabi niya? hassle, yan ay panawid sa gutom o tragedy. Tragedy daw sabi. Seller ka pala. Respeto sa yung hassle, yan ay panawid sa gutom o tragedy. Pero yung Wait lang, may tragedy ba? May mga tumatawa ako, may tragedy talaga eh. Tragedy. Okay, nabulol siya nga. respect, kung paano wang yung pagmamarket strategy, isa ako sa di nakatangge. Lalo nung kumilos na to. Magchat-chat yan ng kamusta pre, tapos 1 kilo sa'yo. Tangin ang bigat mo. Ganyan yung flip-top seller. Wala nang offer, bigla ka nalang magtataka. Pagpunta mo ng event, may order ka na pala, scammer. Kahit sino na lang tinatalo, mga pa-FC kayo. Pagramdam na di nila trip yung inaalok, babanatan kaya ng MC ako. Babanatan ka niya ng MC ako, tangina sa pangalan dinadaan, inuuto niyan yung pan. Shoutout na lang kita para damihan mo yung pag-get. Pag pinanood nyo naman laban ng mga yan, sinashoutout lang nila mga nagbibigay ng damit. Ano kayo nasunugan? Pag yung pera nyo buo, dagdagan mo na lang para wala ka ng sukli. Para-paraan. Walang customer always right. Pag dito kayo bumili, matatanggalan kayo ng karapatan. Sa pagtitinda, walang kaso. Ang kaso, overpriced kayo masyado. Bistado na inyong modus, sir. Di na nga aabot kamay yung presyo, binabraso nyo pa yung customer. Pero laging sold out kanyang product. Pag naubusan, sa galit, nagwawala. Paano di hahanap-hanapin yung longga mo gawa sa mga tutang nawawala? Kaya pala ang baba na ng populasyon ng aso sa inyo. Yung bilang nalagas. Diskarte niyan, magbabahay-bahay, mag-aalok ng libreng bakuna, tas yung aso itatakas. Kaya pala may vlog kang tumutulong ka sa mga stray dogs. Kala ko mapagmahal sa hayop si Damuo. Pag tinanong nyo naman kung anong gusto niya sa aso, sagot niya, depende sa luto. Pero kahit na ganon, may nasalbang emosyon yung paninda ni brother. Kasi yung kapitbahay nilang pet, yung pet peeve, naging dog lover. Ito, panawagan sa mga taga-barangay Isla. Yung pagkaubos ng aso, tutukan. Kulay brown pala yung longganisa ni Nego G. Check nyo si Brownie nyo, baka wala na sa kulungan. Ano, dedinay mo? Nasa story mo yung pruweba, huwag kang magmaang-maangan. Nakatira ka sa Valenzuela, tapos customer mo, puro Kapampangan. Winord-play niya pa yun sa Asyong. Wala akong sasabihin. Customer mo, puro Kapampangan. Winord-play niya pa yun sa Asyong, sa Longga. Asyong sa Longga, para masabi na sa Manila nagari. Ang tapang pala ng longganisa mo. Ano yun? Yung kinuhuli mong kinatay, bully yung lahi. Asyong sa Longga, baka Asyong sa Longga. Sayang, no? Hindi masyadong nag-land. May mas maganda pang doon. Huli mong kinatay, bully yung lahi. Asyong sa Longga, baka Asyong sa Longga. Sinundan niya pa yun ng ipinasok ang tingga, tinulo. Utang ina, may tingga sa loob. Fake news ba yan o for the hype?
Kaya pala tinanong kita kung magkano isa, sagot mo sa akin 45. Bariling kita dyan eh. Asyong sa longga, baka asong sa longga. Binanat na nga yung nilip kay J. King, line bite agad, abusado. Kung yung sa kabanatuan, yung breakdown, di magtali yung tali ng longganisa mo, tali ng aso. Ano, hindi totoo? Baka matulad ka kay Casper. Yung panlalait ko sa motor hanggang ngayon iniinda. Kung di ka apektado, pagtapos ng battle, huwag ka magpalit ng tinitinda. Alam nyo ba, karayom nang wala nang bibilib sa'yo? Pagtapos neto, nego, wala nang bibili sa'yo. Sa komedya lang dinaan yung salaysay, pero wasak ang katunayan. Para ka na rin pinatay ngayong sira na kabuhayan. Andito ka sa flip top para produkto lumago. Hindi para mag-artista. Andito ako para lumago bilang produkto ni Anidma. Shoutout sa langgunisa niya. Di ako nakakain ng aso. So, yun yung round 1 ni C-Rhyme. Okay, para sa akin, wala din masyadong nag-land yung talagang haymaker na pwedeng mag-knockout. Tapos nag-stick lang siya sa isang angle, which is yung pagtitinda ng longganisa. Pero nagustuhan ko yung niya, yung rebuttals niya. Rebuttal, isa lang naman yan. So, yung kahel, yung orange kahel, ang bilis nun. Tapos, yun, bahagya lumamang si Rhyme para sa akin. Para sa akin lang yun Okay, huwag niyo akong pakialaman. Bilang normal na fan, tingin ko sa round 1, mas lumamang ng bahagya si C-Rhyme. Okay? Round 2 tayo ni Nego G. Wait lang, naka-record ba tayo? Baka hindi tayo naka-record eh. Ayan, recorded tayo. Next, round 2. Nego G. Yo! Longganisa na naman. Tangina kayo nga, sinahog mo sa imbutido yung tito mo. Sa tuwing nag-uulam kayo ng frozen goods, lagi may tanong kung anong sangkap paano to maibuo. Sa tuwing nag-uulam kayo ng tusino, lagi may tanong, sino to? Yeah. Wordplay ulit. Sino to? Tosino? Ulam kayo ng tusino, lagi may tanong, sino to? Yeah. Panis, putang ina. Yo, ganito itsura kapag nasobrahan. Si Terdi sa droga. MP at Cobra, Bechin at Coca. Pinagsamang gestures nila Fernie, Jet Li, Tacoma, Jency na Opa, represent me Maropa. Pinaghalong kalibugan nila Kuya Dennis, Benji at tropang nakaberde ang puta. At ang resulta, charan, C-Rhyme. Teknolodya. Kasi tang inang mukha yan, pang-migrate na. Ni hindi ko nga malaman kung nakaranas na ba yan ng blind date, ha? Kasi po top 7 na yung win streak ko sa laban. Tapos pangit ka. O siya, change topic na. Laban mo kay Supremo, dinamay mo sa M-site. Porkit amo mo yung dating niyang best friend. Madalas nang madawit magmula nung matibag yung dating matatag na SM. Ano kala mo? Takot mag-downgrade si site? For better? Na yung tipong from SM to mas maliit, well, never. Gago ka ba? Kaya nga ever ready. Palagi siyang ready maging ever. Panay ka kasi linya ng... ever. Panay ka kasi ko... ever ready. Palagi siyang ready maging ever. Panay ka kasi linya ng... ever. Panay ka kasi kopya ng estilo ng iba. Nawala, hindi nagland, parang nagulo yata yun. Ulitin natin, di ko naintindihan. Maliit, well, never. Gago ka ba? Kaya nga ever ready. Ulit, isa pa. Madalas nang madawit magmula nung matibag yung dating matatag na SM. Ano? Okay, si Shernan yung sa Pulo M-site. Okay. SM, Team SM sa Dosco. Best friend. Madalas nang madawit magmula nung matibag yung dating matatag na SM. Ano kala mo? Takot mag-downgrade si site? For better? Na yung tipong from SM to mas maliit, well, never. Gago ka ba? Mas maliit na SM
Hindi ko alam kung may wordplay ba yun or reference. Maliit na SM, anong tawag? Never? Kaya nga ever ready. Palagi siyang ready maging ever. Panay ka kasi linya ng... Never. Gago ka ba? Yung tipong from SM to mas maliit, well, never. Gago ka ba? Kaya nga ever ready. Palagi siyang ready maging ever. Panay ka kasi. May mall ba na ever? Or never? Ever mall. Ah, Ever Gotesco Mall Commonwealth Center sa Quezon City. Okay, meron siyang to ever. Okay. Merong Ever Gotesco Mall sa Commonwealth. Siguro yun yung sinasabi niya. Linya ng... ever. Panay ka... Which is hindi general knowledge, hindi ko alam. Tapos hindi rin nag-react yung mga tao. Panay ka kasi linya ng... ever. Panay ka kasi kopya ng estilo ng iba. Kaya para sa akin yan ay bad habit man. Di bali nang mag-reference ng SM, ever, ayos lang, at least I'm not Robinson. Gano'n mag-mo... Robin. Sayang mo yung mga wordplay ni Nego G, parang hindi niya nagagamit as isang punchline. Parang mga palamuti lang na Hindi ko alam. Huwag kayo magalit sa akin kasi wala, normal na fan lang ako. Bobo talaga ako, hindi ko alam. Ayos lang, at least I'm not Robinson. Gano'n mag-mall play. Pwes dadalin kita sa World of Fun. At hindi kita kikibuin hanggang sa ikay maboring. Pero bibigyan kita ng bariyang panghulog at paglalaruan. But I promise you that I'm not joking. Hindi ako kikibo. Hindi ako maglalaro. Hanggang sa magsawa ka at umakyat na tayo sa upper floor. At sa oras na nandun na tayo sa food court, doon ko palang sasabihin na parang trip ko mag-basketball. Ako'y magpapapawis ng husto. Labis at Diyos ko, panoorin mo akong i-break yung mga high score sa arcade, bitch. Kasi sa oras na kailangan ko nang magpahinga at umupo, ayusin mo yung mood mo. Kasi papasok tayo sa bench. Total, kakatapos ko lang kay Espero, magkape muna tayo. At pag-usapan natin yung mga nangyari sa zoning, huwag ka ma-starstruck. At ikukwento ko yung nangyari nung ibinaks ko yung star, doon tayo pumeso sa Starbucks, Pagbatiin natin si MC Chernan. Ituring mo si Nego G na best friend. Pahubain yung tensyon nang wala ng jealousy at hate men. Pababain yung temperatura sana sa memory malesen. O kaya basagin yung thermometer ba walang mercury sa SM, di ba? Ganyan ang mindset ni Henry C. Rhyme. Halatado naman sa pangalan mo. At kung yung pinaglalaban mo dito ay paglabanin yung mga hindi naman talaga magkalaban, pues laban to. Sige, sabihin nyo ng mga taga-motos ay OA. Pero yung Tom Goods ko all day. Kasi anong panama ng puro patawang sirain, sa Nego G hindi masyado nag-focus sa wordplay, Galingan mo naman din, man. Lagi. Hindi yung puro ka lang burst na pang potsu. Sagot ko na nga yung 4 na MP ng first round. Gagi. Kakahintay sa banlaw yung mga tao nakalog 2. Nasaan na yung Red Horse? Bawi. Sobrang bitin sila, I told you. Kailangan ipakita mo sa aming lahat na yung next round is on you. Galingan mo. Yo, siya na si... Round 2, medyo same pa rin. Tapos may konting stutter doon sa Ever. Stutter, hindi yung stutter. Parang pause lang. Konting pause. Tapos yun nga, yung mga napapansin ko, at least I'm not Robinson. Diba? Wordplay. Pero hindi ganun katalas. Yung pwedeng isaksak sa kaklase mong nanghihiram ng ballpen na. Hindi ko alam. Parang lang.
Okay, same as first round niya yung round 2 niya. Okay. Tingnan natin yung round 2 ni Siray. Robinson, palapakan natin yung anak ni Robin. So new, galingan mo. Yo, siya na si Robinson, palapakan natin yung anak ni Robin. Tangina mo, palpak. Nasa yun ang lahat. Katangahan. Game. Wala daw siyang talo. Pero di yung rason ng pagkalugi ko. Ultimo si Arik, alam pagkabuli ko. Ikaw, kaya ka narito, di dahil kiliti niya ay nahuli mo. Andito ka para masagot tanong ng publiko kung sinong pinaka-mongoloid mag-wordplay sa inyo ni Unico. Tangina niya, pinagsama kayo sa line-up. Si boss, iba din yung market. Binigyan ka nga ng racket, pero mababasa naman sa comment. Naghihirap na ba yung flip top? Ano to, Unico na low budget? Kasi minor play niya yung Egypt. Sa Egypt, layo na nun. Ganyan si Unico nung pinagpahinga siya ng 2 taon. Meron pang Aisha Sagera, kasi Aisha Sagera. Kala mo galing mo doon? Matatanggal ka din pagdating ng panahon. Sapol yun. Akala mo ang galing mo dun ay sa Hagera. Tatanggal ka rin pagdating ng panahon. Okay. May nakakatawa pa doon. Siya daw si Gina Pareño. Kasi Gina, pare nyo. Tama, nakakaragbi mo ng tanghali. Yung panic attack mo, ibang klase, bigla-bigla ka, nagiging babae. Ayoko sana ng line mac, pero para mabasag yung estilo mo na kailangan pa ako ng matitinding pag-analysis. At dun ko nalaman na ang kailangan mo, psychiatrist. Tanginan to, baliw. Isipin nyo kung matinutong tao, hindi niya i-wordplay yung email yung Aguinaldo sa Emilio Aguinaldo. Nung taon ni Emilio, wala pang email. O FB nung ganung panahon, hampasan pa ng itak yung friend request nila doon. Hampasin nga sa ulo, tropa na kayo. Ni sometimes, di ka ba nasabihan ni Pamoso na baka may something ka na kuya? Bago mo ako silip-silipan ng angle dyan, magpatingin ka muna. Si Unico, kinahiya na yan. Ikaw, patuloy mo pa rin nilalaspag. Isang bago na wala man lang bagong maambag. Bobo ka mag-wordplay. Sa magkabilang tenga mo pagsisigawan. Kasi di mo yan narinig sa mga 4 mong nakalaban. O lahat man yun, taga-motus. Kaya yung bobo ka mag-wordplay, di nila masabi. Kasi alam nila sa sarili nilang parehas kayo ng atake. Ano, di mo gets? Bibigyan kita ng senaryong madali lang intindihin. Paano ka pupunain ng mga taong yan lang din naman yung kaya na gawin? Diba? Wala. Yun na nga yung sinasabi ko, yung laging running angle sa kay 3D dun sa mga taga-motus. Tunog motus, wordplay, tapos yung nag-explain ng bara. Tapos yung 4 daw nakalaban. Kanina 3-0 lang. Hindi ko alam kung sino yung pang-4. Tapos si Boy Tapik sabi niya dito. Yun yung kaya niyang gawin. Parang dinis niya lahat ng taga-motus. I mean yung 4 na nakalaban. Mo gets? Bibigyan kita ng senaryong madali lang intindihin. Paano ka pupunain ng mga taong yan lang din naman yung kaya na gawin? Diba? Wala na. Tangina mo, tunog motus. Yung may-ari, pang mamanyak yung modus. Pag may fencing nagbabattle, nakapokus sa osus. Sight, para matanggal yung tunog motus, ito gawin mo. Magpa-tryouts ka kada linggo. Tapos yung mga di nag-wordplay, tanggapin mo. Yung mga bobo, tanggalin mo. Anong malayo ating pagitan? Milya halos, ganun ka magbida. Pero wala akong plano makipagpalitan sa'yo ng sapatos. Baka sipain pa kita. Kasi di ako neto kayang tibagin. Walang tikas ganyang letra. Dito lip cram kay Apex, walang Las Piñas na aatras sa Valenzuela. Kayo na Pamoso, nag-aagawan kayo sa Apex na trono, mga obobs. Mga tamod ni kadyente na pinutok kay Boss Lots. Ako, si Rhyme lang. Kaya kung sasabihin mo ako pinakamahina sa batch natin, yan ay tanggap kong malugod. Ako yung mas kakaiba sa mga pare-parehas ng tunog. Tunog, Otus.
Para sa akin, mas lumakas si Rhyme sa round 2. Natandaan ko, Aiza Segura, pagdating ng panahon, Emilio Aguinaldo yung friend request tagaan ng itak. Tapos yung masakit na paano kasi sitahin ng mga taong yan lang din, hindi quote and quote, mga kaya, yun lang din yung kayang gawin. Tapos yung panghuli niya, parang nag-declare siya ng I'm built, I'm kakaiba ako. Yun. I built different. Bubong mag-English. Okay, round 2, mas naman kasi si Rhyme. So, si Rhyme ako sa round. Round 3 tayo. Bawin, Nego G. Yo! Nagre-reference pa ng Aiza Segura. Yung kabobohan mo, wala nang lunas. Matatalo niya raw ako pagdating ng panahon. Di pa siguro bukas. Pinakatumatak ng linya against Casper. Ito payo galing sa walang motor. Yun na yun. Tas buong round ng puro stutter, sleep-ups at tunog beginner pa nga halos. Puta, ano ba naman kasi aasahan nyo sa walang motor? Hindi mo talaga madideliver na maayos. Pangit na wala pang motor ang puta. No good, malamang. O ako naman magbibigay ng payo sa'yo ha. Commute ka naman, boss. Nego G na 3-0, ilalaban mo sa walang motor na walang lisensya? Bakit mo sinit to, sir? Sigurado after ng laban mamaya, yung panalo ni N4, sir. Sulit ba ticket? Diba? Hindi nag-land na naman. Enforcer. Sulit yung ticket. Diba? May pahabol pa yun eh. Walang motor na walang lisensya? Bakit mo sinit to, sir? Sigurado after ng laban mamaya, yung panalo ni N4, sir. Sulit ba ticket? Hindi hindi na parang hindi parang hindi gumagana yung yung word plays sa malaking venue. Sa Motus, sobrang appreciated yan. I mean, sa close room battle, sobrang appreciated. Tapos ang napapansin ko sa pag-deliver ni ng wordplay, talagang hinahati niya. Parang N4, sir, G, rap tayo, ganun. Parang teng. Ano kaya kung kaya pa, siguro, yun yung dahilan, akin lang. Yun yung dahilan, kaya hindi masyadong naglaland. Kasi parang, binabaybay niya masyado. Peng. Enforcer. At least hindi, I'm not Robinson. G, rap tayo. Parang ganun lang. Hindi naman mahalaga yun, sinabi ko lang. Lahat ng violation mo ay lilitaw. Pag ako na nag-set up, well stop. Sa pagkain mo ng linya ng iba at sa iyong pandidek, what then what? Umiba ka ng way mo. Ika'y nagkamali, I'll take that at umiwas ka sa lane ko. Ngayon nagbabalik yung NCAP. Di mo alam yun, wala kang motor, gago. Bagamat ang dalawang mga mata niyan ay para bang ultra high beam. Hindi mo pa nararanasang magkatuwils, puking ina mo. Anong panama mo kay vulcanizing? Speaking of pump, yung tatay niyang stroke na pagaling na sana, lalong nagbara yung ugat. On the spot. Imbis na magpahinga kasi may pa-promise pa, nagsara tuloy yung puso. Oh my God, sabi ba naman kasi nak, magpapagaling ako, promise. Close my heart. Ayun, open surgery inabot ah. Di ba may linya ka nung finals na merong ang puso ng kampyon? Sakto yan. Huwag na kayo humanap ng donor. Ikaw na mismo kumargo man. Sabihin mo sa doktor, puso ko na lang yung gamitin niyo, dok. Puso ng champion yan. Tapos pag successful yung operation, syempre nasa puso na ng tatay mo yung battle rap. Papalag sa kahit ano, naku po. Kasi puta, grabing anyo, nabuo.
paglabas ng ospital, pukin ang ina, mambabody bag yun sa pulo. Kaya shoutout po sa inyo, Sir Jerry. At congratulations din po pala sa matagumpay niyong Sir Jerry. Yeah! Tapos, Ano reaction ng crowd? din po pala sa... Kaya shoutout po sa inyo, Sir Jerry. At congratulations din po pala sa matagumpay niyong Sir Jerry. May tumawa. Sir Jerry, surgery. Yeah! Tapos sumali kayong mag-ama sa 2-on-2. At sa FRBL kayo lumapag. Para pagsasasaksakin kayo ni Dodong Saipa doon. Tingnan natin kung yung mag-ama papalag. Si Rhyme, Jerry, Team CJ, ano, nagas na ba mga brad? Kaso kabaliktaran ng CJ ang mangyayari kasi kayo naman yung tatanggap ng stab. Ano, nabutasan ka, no? At makikita mo yung airpot mo sa lapag. At ang sahig ay sobrang bloody. Itay, bakit ba kasi kita pinag-battle rap? Malalagot ako kay mami. Kahapon ka lang na-discharge. Parang stroke ulit nangyari. At tila ayaw niyang mag-start na heart attack ulit si daddy. Maitatakbo mo sana siya sa ospital kaso bigla ka na ulol. Nung maalala mo biglang wala ka nga palang motor. Yo! Ngayong tapos na ako sa giraffe na taga-pulo, makakabalik ka na sa zoo. Man, boss, isunod mo na yung isa pang taga-pulo. Yung nagtitinda ng... It's a rap time. Okay. So, yung round 3 ni ang ganda ni ate dun sa banda dito ha, oh. Parang siya anghel sa palibot ng mga simpleng mamamayan ng Pilipinas. Yeah. Okay. Round 3 ni ganun pa rin, same energy pa rin nung round 1, 2. Pero feeling ko mas malakas itong round 3 ng bahagya. Tingnan natin yung round 3 ni C-Rhyme. Tingnan natin! Tangin na Jerry, kaninong papa yun? Kaya papa yun? Tangin na. O, hindi sa akin yun. Tangin na mo, sino kalaban mo? Tanginan to yung utak, ang sukal. Yung tatay ko may stroke. Yung nanay mong may diabetes, craving, asukal. Game! Sayang daw, hindi niya na yan, dinagdag. Okay na dun sa kaninong papa yun. Tanginan to yung utak, ang sukal. Yung tatay ko may stroke. Yung nanay mong may diabetes, craving, asukal. Game? Bukod sa pagiging seller, si brother vlogger. Pero nainis ako after kung mapanood yung anak mong kinulong mo sa freezer. Buti yung video natigil. Nung asawa na ito sumigaw. Nego, ibang trip na yan. Habang anak niya sa freezer, ginaw na ginaw. Sumagot to ng kalmahan, chill ka lang. Chill ka lang yung anak mo nasa chiller. Tapos sasabihin mo hindi ka nagamit. Yung ganyan trip, bad nego. Habang ikaw positive, yung anak mo muntik nang maging si Sub-Zero. Kaya nagiging bastos Sumasagot na ng pabalang, painsulto. Kakakulong mo sa rep, tumigas pati ulo. Pinost niya pa sa FB. Kahit galit na kanyang wifey, pasaway kang nego ka. Yung caption, panoorin nyo, fresh pa. Paano di magiging fresh yung anak mo yelo na? Para sa like, di pinag-isipan yung content. Hindi yun Oxmen. Kala mo G, wise, yung anak mo, muntik nang ma-freeze frozen. Para sa mag-iin ako. G-Wise ba yung pangalan ng sumikat na rapper dahil sa Frozen? Frozen. Para sa mag-iin ako. Kay pamoso niya binabato, di naman siya inaano. Bakit ka nag-iinaso? Alangan kami pa mag-iin para sa mag-iina mo. Tangina mo yung trabaho, hindi yung libangan. Obligasyon yun bilang tatay. Sinumbat mo agad yung 5 months mong pinasok, samantalang 5 years ka naging tambay. Tanginan to, alas 12 ng tanghali, tulog ba si Bugok? Dinaig ba, bedridden? Patay nakakatilaok yung manok, hindi ka pa daw gumigising.
Kapal ng apog, asawa niya na lang kumakayod para sa kanilang mga bulilit. Pag naubusan to ng mauugot, bigla siya ng susulisit. Ang lakas ng hip-hop sa Valenzuela. Kada week may event ang Garbo. Paano? Pag naubusan ka ng ulam, rapor ako sagad yung plano. Tanginan to, timawa na rapper para sa mga binagyo, pero yung event summer. Kaya ayaw sa'yo ng magulang ni Gian eh. Yung ginagawa mo, di na-appreciate. First anniversary nyo mag-asawa, sa barangay nyo sinelebrate. Ba't magalit ka sa mga Bisaya? Sasabihan Bisaya yung kalaban kahit hindi naman Bisaya. Yan ang insulto ng Manileño para masabing may dunong. Galit ka sa Bisaya, wala naman yung pinagkaiba sa asawa mo, ginagawa mong katulong. Bisaya si Nathan, Bisakol si Antonym. Kahit alam mong sa city lumaki, halatang trauma ka pa kay Terdi at yan yung paraan mo para gumante. Kasi inapak-apakan bungo niya para makatungtong sa tugatog. Buong Luzon, binulabog. Ang pagkakamali lang ni Terdi, akala niya sa Valenzuela lang meron Tagalog. Galit sa Bisaya pero nagpa-picture kay J-Block. Fanboy off-cam, hater sa lente. Galit ka sa Bisaya tapos yung magulang mo taga Leyte. Sinita na ni Hes, pero di siya nabahala. Kaya sa mga best, kung Bisaya, Pex, ako bahala. Ako ang next niyang karma. Ito yung ganti ng Tagalog na naka-RX Panda. Yo, talo ko huling battle. Kaya bumawi ay ganado. Di na to katulad kay Casper na panalo lang sa mga tao. Ito yung 5 starter. Abo ka sigurado. At walang may starter pala pero may rason para iboto ko ng hurado. Round 3, parang pumantay lang sa round 1 ni C-Rhyme yung round 3 niya. Mas malakas yung second round. Pero siguro tabla yung round 3 nila pareho. Aha. Yung round 3 ni Nego G at round 3 ni C-Rhyme parang tabla lang para sa akin. So, first round, bahagya kay C-Rhyme. Second round, mas medyo umangat si C-Rhyme pa ng bahagya yung lamang niya. Tapos round 3 ay tabla. Okay, bigay ko ng tabla. Tignan natin kung ano yung boto ng hurado dito. Kasi ngayon ko lang din to. First hand ko to napanood mga boss. So, huwag kayong magtataka kung may mga pinalipas akong mga bara at hindi ko naintindihan. Kasi nga, hindi naman ako kasing talino ninyo. Ako'y normal na fan lang. Ano nga? Okay, let's go. Versikulo 13, C-Rhyme vs. Nego G, mag-iayos pang beses para sa kanilang pareho. Ang boto ng hurado, 5-0, mag-iay para kay C-Rhyme. C-Rhyme 5-0. Ibig sabihin, lahat ng judge pumabor kay C-Rhyme. Pero tignan natin, manood tayo ng dalawa or ilan lang. Kapag nasatisfy tayo sa explanation. Yun. Tugas pa rin. Shoutouts nga pala sa mga kasama ko kay Sir Dabu, kay Botoys, tapos kay sa asawa ko Baby Linda Piton, sa tropang Jade, kay Ron Benedict, kay Papa Kels, kay Sir Ronnie Del, kay Pate, kay Blitz, tapos sa Spitio Bars, tapos kay Killions, kay Papa Bergie, tapos kay Sel Aldrin. Tsaka pasensya na, medyo naninibag sa mic. Bawi tayo, boss. Bigyan mo pa ako. Yo, shoutout una sa lahat. Siyempre, happy birthday sa kasama ko sa Ervin dyan, nanonood ngayon. Kay Good Kid, yan ng B-Rabbit at sa Hardwood Sneaker Beast. Emak, Raymart De Guzman, Edric J. Bejo from San Pablo City, Bimuel Evangelista, Vincent Allen Liena, Ruel Valeroso, Vinchua, kay JP Ocampo at sa misis niyang si Carol Baluyot, Paring Art, Maring Rose Ann Cruz, sa Motorpool Valenzuela at salamat. Yo, Katana, round 1, binigay ko siya para kay Nego G. Para sa akin, mas solid yung mga wordplay niya doon. So, yung mga comedy na wordplay pa din yung formula. Round 2, umarangada si C-Rhyme. Yung third round, parang yun yung weakest round nila parehas. Pero lumamang ng konti lang si C-Rhyme. So, 1 Nego G, 2 and 3 kay C-Rhyme. Yo, boys, binoto ko si Nego round 1 pero nagustuhan ko yung rebat ni C-Rhyme pero parang nangangapa pa siya doon. Round 2 saka round 3
medyo hindi naging effective yung plano ni Nego G. Tapos mas nagustuhan ko si C-Rhyme. So si C-Rhyme binoto ko 2-3. Mali yung judge natin sa first round. Pareha sila first round Nego G. Yo, Zaki, binoto ko si C-Rhyme. First round kay Nego Gio, na-execute niya yung style niya, yung wordplays, napatama niya na maayos, lumanding. Okay, so yung mga wordplays pala lumalanding. Yung G, rap tayo. At least hindi, I'm not Robinson. So, ganun pala talaga yung paggamit ng wordplay. Kasi sabi ni Zaki, lumanding, nagamit niya ng maayos. 2-3. Yo, Zaki, binoto ko si C-Rhyme. First round kay Nego Gio, na-execute niya yung style niya, yung wordplays, napatama niya na maayos, lumanding. Habang nung round 1, medyo laylay pa si C-Rhyme. Parang di niya pa nakukuha yung momentum. Although Sabi niya yung mga wordplays lumanding. Pero para sa akin, si Zaki nga pala yan. Ako, para sa akin, normal na fan. Parang, lang, in exhibition lang niya yung hindi talaga sumapak ng maayos. Ano pa nga ba yun? Sa round 1? Natandaan ko lang, Giraffe tayo. Yung Robinsons ba? I'm not Robinsons. Son. Diba? Robinsons nga. Diba? Anyway. may mga rematch siya na okay naman. Pero round 1 kay Nego Gio. Tapos second and third lumaylay na si Nego G. Tapos paangat naman ang paangat yung momentum ni C-Rhyme. Kaya binigay ko kay C-Rhyme 2 and 3. Yo, Aubrey, binoto ko si C-Rhyme. Round 1 para sa akin, goods naman doon si Nego. Para sa akin yun yung pinakamalakas niya na round. Tapos although na kahit na nag-stutter si C-Rhyme ng round 2 at saka round 3, mas maganda pa din yung mga angle niya na napili. Mas solid yung mga punches na nabitawan niya at saka ayun, mas magigets din siya ng tao ganun kasi para na-off na masyado yung wordplay ni Nego ganun na-off na nga siya. So pinoto ko si C-Rhyme. So yun, solid na battle. Binoto ko si C-Rhyme. Para sa akin, 1 and 3, parang para sa akin tabla sila. Round 2, dun lumamang si C-Rhyme. So yun, 1 and 3 tie, round 2 sila. Pinakamalapit sa akin si Batang Rebelde, pero hindi niya na-explain kasi 1 and 3 tabla, round 2. Yun. Yung 3 and 2 ko, yung 3 tabla, yung 2 C-Rhyme, tapos C-Rhyme din yung round 1. So yun, nanalo dito si C-Rhyme 5-0 and dito na rin natin tatapusin to. Congratulations C-Rhyme, congratulations Nego G, at bawi sa susunod, bossing ko idol. Suggestion ko lang yung wordplay. Hindi ko alam kung paano ginagamit talaga yung wordplay, kung talagang ginaganon yun na ito 4-man enforcer, yung ganon. Tapos yung G, rap tayo. Tapos Robinson, mga ganon. Hindi ko alam kung paano gamitin talaga yung wordplay, pero anyway, mapapalakas mo pa yan, bossing ko, idol. Bawi na lang sa susunod. Dito na rin natin to tatapusin, no? Salamat sa panonood. Maraming salamat sa Flip-Top. Salamat, Boss Arik. At kung meron ba kayong suggestions na gusto nyong mapanood natin bilang isang normal na fan, mag-comment lang kayo dyan sa ibaba at i-like at mag-subscribe na rin kayo para naman magkaroon na ng world peace. Thank you so much. I'm out of here.